May mga kotseng madaling i-categorize. Sedan pang araw-araw, pickup pang karga, SUV pang family trip, van pang maramihan yan. Pero ang Toyota Innova parang ayaw pumili ng isang trabaho. Makikita mo sa school parking, airport pickup, company fleet, probinsya, expressway, at minsan puno ng tao at gamit. Kahit 8 tao nang nakasakay, may magtatanong pa rin kung kasya pa ba ang isa. Sa loob ng mahigit 2 dekada, naging isa ang Innova sa pinakapamilyar na sasakyan sa Pilipinas. Rear-wheel drive, body-on-frame, diesel engine, parang SUV o pickup ang ilalim, pero family vehicle ang katawan. At nang dumating ang mas modernong Innova Zenix, hindi pa rin pinatay ng Toyota ang lumang formula. Bakit? Para maintindihan natin, kailangan nating bumalik sa tama raw. At kung gusto mo pa ng mga kwentong automotive, mag-subscribe ka na sa Roadloom. Bago ang Innova, kabisado na ng Toyota ang pangunahing requirement ng Filipino family vehicle. Dapat maraming kayang gawin. Noong dekada 90, nandyan ang Tamaraw FX at Tamaraw Revo. Family vehicle sa weekdays, negosyo kapag kailangan, at kayang magsakay ng tao, groceries, gamit at maleta. Pero pagsapit ng early 2000s, gusto na rin ng buyers ng mas komportableng cabin, mas modernong makina at mas passenger car-like na experience. Dito pumasok ang IMV project o Innovative International Multipurpose Vehicle Project na inanunsyo ng Toyota noong 2002. Layunin nitong gumawa ng global vehicle family para sa emerging markets. Dito nanggaling ang Hilux, Fortuner at Innova. Pickup ang Hilux, SUV ang Fortuner at MPV ang Innova. Magkakaiba ang trabaho pero pare-parehong ginawa para sa init, traffic, mabigat na karga, long distance driving at hindi perpektong kalsada. Noong 2005, nagsimula ang production ng Innova sa Pilipinas bilang successor ng Tamaraw Revo. Hindi lang tayo bumibili ng Innova, gumagawa rin tayo nito. Hanggang ngayon, locally assembled pa rin ang traditional Innova sa Toyota plant sa Santa Rosa, Laguna. Mas modern ang Innova kaysa sa Revo. May 2.0 liter VVTi gasoline engine at 2.5 liter D4D common rail turbo diesel. 8 seats, rear air conditioning, mas maayos na dashboard at coil spring rear suspension imbis na leaf spring. Parang kumuha ka ng workhorse at pinasuot ng polo shirt at gumana. Sa first half ng 2025, nakabenta na ang Innova ng 5,890 units sa Pilipinas. Mas malakas kaysa sa Revo na pinalitan nito. Pero ang tunay na test ay hindi ang launch. Ang tanong ay kung babalik pa rin ng customer makalipas ang 10 taon. Noong 2016, dumating ang second generation Innova. Hindi ito naging crossover o front-wheel drive family van. Nanatili itong rear-wheel drive at body-on-frame MPV gamit ang updated version ng IMV architecture na kapareho ng Hilux at Fortuner. Sa Pilipinas, pumasok din ang 2.8 liter 1GD FTB turbo diesel na mahigit kumulang 174 PS at 360 Nm sa current automatic variants. Available ang torque mula around 1,200 RPM. Mahalaga kapag puno ng pasahero, bagahe, aircon at umaakyat ng kalsada. Dito bagay ang Innova sa Philippine usage. Ngayon, 2 tao lang ang nakasakay. Bukas, 5 kamag-anak. Sa weekend, full 8-seater. Pag December, may gifts, luggage at handa. Ang Innova ay ginawa para sa sasakyang nagbabago ang load araw-araw. May kapalit ang body-on-frame setup. Mas mabigat ito kaysa sa monocoque MPVs. Mas mataas ang floor at mas truck-like ang ride. Pero gamit ang independent double wishbone front suspension at 4-link coil spring rear suspensions. Nakukuha nito ang tibay ng ladder frame architecture nang hindi nagiging pickup truck ang comfort. May isa pang advantage, familiarity. Familiar dito ang mga mekaniko. Madaling hanapan ng parts. Kilala ito ng fleet operators at used car buyers. At kapag maraming owners ang may magandang experience, mas madaling bumili ang susunod na customer. Pagsapit ng 2021, iniulat ng Toyota na umabot na sa higit kumulang 240,000 Innova owners ang model sa Pilipinas mula nang inulunsad ito noong 2005. Kaya halos lahat ng bagong MPV ay lumipat sa front-wheel drive, CVT at monocoque platforms. Lumitaw ang tanong, hanggang kailan mananatili ang lumang formula? At ang sagot ng Toyota, gumawa ng 2 Innova.
Noong 2023, ipinakilala sa Pilipinas ang Toyota Zenix. May Innova lineage pa rin ito, pero ibang-iba na ang mechanical formula. Wala na ang ladder frame, rear-wheel drive at diesel engine. Gumagamit ang Zenix ng TNGA GAC monocoque platform, front-wheel drive, 2.0-liter gasoline powertrain at hybrid option. Ang traditional Innova ay family vehicle na may pickup truck skeleton. Ang Zenix ay modern passenger MPV. Mas magaan ang architecture, mas car-like ang handling, may CVT at mas premium ang cabin. Sa Hybrid Q variant, may captain seats pa na may power ottoman. Pero sa Pilipinas, hindi nawala ang lumang Innova. As of 2026, nasa official Toyota Philippine lineup pa rin ang conventional Innova, diesel, manual, automatic at 8-seat variants. Nagsisimula ang presyo sa humigit kumulang 1.2 million pesos para sa 2.8J diesel manual, habang nasa roughly around 1.8 million ang top conventional V automatic. Ang Zenix naman ay nasa roughly 1.6 million hanggang mahigit 2 million para sa Hybrid Q. Dito makikita ang tunay na strategy. Hindi basta pinalitan ng Zenix ang Innova. Magkaibang trabaho nila. Kung gusto mo ng diesel torque, rear-wheel drive, manual option, heavy passenger use at pamilyar sa mechanical formula, nandyan ang Innova. Kung priority mo ang smoother city driving, hybrid efficiency, modern cabin, advanced safety tech at mas premium na second row experience, nandyan ang Zenix. Dalawang interpretation ng parehong idea. Isa, ginawa para kayanin ang trabaho. Isa, ginawa para baguhin kung paano ginagawa ang trabaho. May mas flashy na sasakyan, may mas bagong technology, pero ang Innova ay naging bahagi ng buhay ng maraming Pilipino hindi dahil sa dami ng gimmick, kundi dahil palagi itong nandyan. First day of school, airport sundo, family reunion, lipatan ng bahay, hospital trip, bakasyon, at yung biyahe na sinabing malapit lang pero 4 na oras pala. Sa loob ng mahigit 2 dekada, nagbago ang makina, katawan at features ng Innova, pero hindi nagbago ang pangunahing requirement. Kapag maraming tao, maraming gamit at mahabang biyahe, dapat makauwi kayong lahat. Kaya hanggang ngayon, kapag sinabi mong family car sa Pilipinas, isa pa rin sa unang pumapasok sa isip ng marami ang pangalan na Innova. This is Roadloom. Mag-subscribe ka kung gusto mong malaman hindi lang kung anong sasakyan ang nasa kalsada, kundi kung bakit naging bahagi ito ng buhay natin. Thank you.